Ang panimulang kwento ng Chapter 29. Inutusan ng cultist ang intruder na sumuko, at nagbabala ng tadhana na mas masahol pa sa kamatayan kung ito ay lalaban. Sinulyapan niya ang patay na Blazing Black Tiger at inakalang ang kanyang kalaban ay mayroon lamang na pinakamataas na antas ng Tier 2 o Tier 3 na lakas. Mula sa loob ng kuweba, pinakinggan ni Suong ang arroganteng tono ng lalaki. Dahil kung maliitin ng cultist ang mga Tier 3 martial artists ay ganoon na lamang, naghinala si Suong na ang kaharap niya ay isang formidable na Tier 4 expert. Dahil kamakailan lamang siya naka-breakthrough sa Tier 2. Inamin niyang wala siyang kumpiyansa na labanan ang isang Tier 4 na kalaban. Nagpasya na ang pagtakas ang kanyang pinakamabuting opsyon. Nagpakawala siya ng isang Water Dragon attack para takpan ang kanyang pagtakas mula sa kuweba. Sabik na hinawakan ng cultist ang kanyang espada at winasak ang Water Beast sa isang serye ng slash. Habang kinukot siya ang atake na mayroon lamang hamak na lakas ng isang early Tier 2. Nang makitang sinusubukan ni Suong na tumakas, agad siyang hinabol ng cultist. Pinuri niya ang pagiging henyo ng Binate dahil sa pagtalo sa beast sa ganoong kababang antas. Ngunit sadistang idinagdag na ang paborito niyang pampalipas oras ay ang pagpatay sa mga promising talents bago pa nila maabot ang kanilang full potential. Biglang napatigil ang cultist sa pagkalito, at tinanong si Suong kung bakit ito galit na galit. Humarap si Suong sa kanyang perswer. Kalmado niyang isinaad na base sa enerhiyang kakagamit lang ng lalaki. Isa lamang pala itong early stage Tier 3 fighter. Hamak na mas mahina kaysa sa unang kinatakutan ni Suong. Nang mapansin ang isang natatanging tato sa leeg ng lalaki, nakilala siya ni Suong bilang miyembro ng 10,000 Races Demonic Cult. Naalala niya na ang cult na ito ay binubuo ng mga human traitors na nagsasagawa ng mga terrorist attacks at isinasakripisyo ang sarili nilang kauri sa mga alien races kapalit ng kapangyarihan. Nadidiri sa traidor, pinalabas ni Suong ang kanyang golden aura at idineklara na ang ganoong human scum ay nararapat mamatay. Nang ngisi, hinamon ng cultist si Suong na patunayan ang kanyang mga salita at nagpakawala ng isang A-rank na fiery sword strike na kilala bilang Fire Slash. Sa pagharap sa isang Tier 3 na kalaban sa unang pagkakataon, nagpasya si Suong na ibuhos ang lahat. Pinakawalan niya ang Sea-Inverting. Isang dambuhalang alo ng Golden Lightning na marahas na nakipag-clash at tuluyang gapi ang Fiery Strike. Nagulat si Suong. Nagtataka kung paano ang teknika ng isang Tier 3 martial artist ay ganoon kadaling napatalsik ng kanyang atake. Nagpanik ang cultist. Hindi maunawaan kung bakit siya natatalo ng isang taong nasa isang buong major realm sa ibaba niya sa kabila ng paggamit ng A-rank martial art. Lubos din siyang naguluhan na ang kanyang kalaban ay may hawak na parehong water at lightning attributes. Sa galit, nagpakawala ang cultist ng sunod-sunod na sword slashes. Ngunit bawat tira ay madaling iniwasan ni Suong. Gamit ang kanyang rapid movement technique, naglaho si Suong at biglang muling lumitaw sa mismong likuran ng cultist. Agad siyang nagpakawala ng isa pang mapanirang pagsabog ng Golden Lightning. Nang mapagtanto na ang lakas ng atakeng ito ay higit pa sa kanyang sariling Fire Slash, ang takot na cultist ay desperadong sinubukang patayin siya. Ang atake ni Suong ay naging matagumpay. Bago pa siya makatakas, may makakapal na green vines na sumibol mula sa lupa at mahigpit na iginapos ang kanyang binti. Napatingin ang cultist nang may ganap na kawalan ng paniniwala. Gulat na si Suong ay gumagamit na rin ngayon ng wood attribute. Control technique. Dahil hindi na makagalaw sa pagkakagapos ng mga vines, agad na nalamon ang cultist ng dambuhalang pagsabog ng lightning. Habang humuhupa ang alikabok mula sa matinding lightning strike, tiningnan ni Suong ang nagbabagang labi ng cultist. Bigla, ang katawan ay nagsimulang matuno sa lupa. Kaya napaisip si Suong kung ang cultist ay gumamit ng ilang kakatwang movement technique para makaligtas sa pagsabog. Muling binuo ng cultist ang kanyang katawan, na ngayon ay nababalot na ng makapal at parang magma na rock armor. Galit niyang sinumpa ang kanyang malas dahil sa pagkakabunggo sa isang monstrous human genius sa gitna ng kawalan. Idineklara na wala nang matatakbuhan pa si Suong. Ang armored cultist ay naghanda para sa kanyang counterattack habang si Suong ay humakbang paatras. Pinasimulan ng cultist ang isang bloodline transformation, kung saan tinubuan siya ng malalaking pakpak sa kanyang likod. Arrogant niyang hiniling na saksihan ni Suong ang divine might ng celestial race.
Nadidiri, itinulak ni Suong ang kanyang sibat pasulong. Kinutya niya ang cultist dahil sa pag-mutate nito bilang isang freakish monster at tinawag ang buong demonic cult na tuluyang baliw. Madaling sinalo ng cultist ang dulo ng sibat gamit ang kanyang kamay na nababalot ng armor, na nagyayabang na kapag nakumpleto na ang kanyang bloodline transformation, magiging isa na siyang tunay na celestial being. Habang hawak pa rin ang sibat ni Suong, idineklara niya na kailangang mamatay ng Binate dahil sa pag-abala sa kanilang sacrificial ritual. Agad na gumanti si Suong. Nagpakawala ng isang mabagsik na pagsabog ng apoy na tumagos ng diretso sa bagong pakpak ng cultist at nag-iwan sa panatiko sa estado ng pagkabigla. Sinasamantala ang pagkakataon, agad na na-activate ni Suong ang kanyang flame cage technique, na binihag ang cultist sa loob ng isang nagbabagang prison. Pagkatapos ay idinaloy niya ang purong lightning sa kanyang sandata at isinagawa ang ultimate heaven-breaking stance ng kanyang A-rank spear art. Ang kumikislap na sibat ay marahas na tumagos ng diretso sa matigas na rock armor ng cultist, na naghatid ng isang mapanira at explosive na tira sa mismong dibdib nito. Ang matigas na rock armor ay nagkadurog-durog habang ang cultist ay napasinghap sa matinding kawalan ng paniniwala. Bago tuluyang naghiwa-hiwalay ang kanyang mutated body, sa mga piraso ng ilang sandali lang ang lumipas. Pagtingin sa kanyang system, nagulat si Suhong nang makita ang dambuhalang reward na 212 martial value points para sa kill na iyon. Napagtanto niya na ang paghanteng sa mga panatikong ito ay napaka-lucrative, at naisip na karaniwan ay kailangan pa niyang makipaglaban sa mga beasts ng matagal para lang makalikom ng 500 points. Nang maalala ang binanggit ng patay na cultist tungkol sa isang sacrificial ritual, agad na nahinuha ni Suhong na tiyak na mayroon silang mga banihag na taong biktima. Agad siyang nagpasya na kontakin ang kanyang Grandmaster para sa backup. Balik sa Hang City Training Camp, tiningnan ni Grandmaster Qin Tianli ang kanyang telepono at ipinarating ang mensahe ni Suhong kay Grandmaster Wang Qingshan. Iniulat niya ang presensya ng demonic cult at ang kanilang nagaganap na sacrifice. At binanggit na humihingi si Suhong ng isang rescue team. Kalmadong humigop ng tsa si Wang Qingshan at malamig na binaliwala ang banta. Ipinaliwanag ni Qin Tianli na ang partikular na ritual na ito ay target ang sarili mismong mga brainwashed followers ng cult. Kaya wala talagang dahilan para makialam o iligtas sila. Kinwestiyon ang pag-aalinlangan ng kanyang karibal. Tinanong ni Qingshan si Qin Tianli kung bakit ito nakaupo pa rin at umiinom ng tsaa sa halip na magmadali para iligtas ang kanyang estudyante. Kaswal na sumagot si Qin Tianli na hindi na kailangan, dahil napatay na ni Suhong ang early stage tier 3 cultist. Nangutya si Qingshan, flat na tumanggi na maniwala na ang isang hamak na tier 1 trainee ay kayang talunin ang isang tier 3 cultist. At inakusahan ang estudyante ni Qin Tianli ng lantarang pagyayabang. Dahil hindi natitinag, kaswal na sinabi sa kanya ni Qin Tianli na maniwala siya sa kung anong gusto niya. 3 araw ang lumipas, sa kalaliman ng wilderness, nakatayo si Suhong sa harap ng bagong pugot na ulo ng isang dambuhalang multi-armor snake. Sinabi ni Qin Tianli na hindi pa siya nakakakita ng katulad nito. At hindi pa siya nakakita ng ahas kailanman. Nakasandal sa bangkay ng nilalang. Sinuri ni Suhong ang kanyang system stats at napabuntong hininga sa pagkadesmaya. Sa kabila ng paghantang sa maraming tier 3 beasts sa nakalipas na 3 araw, ang kanyang martial value ay umabot lamang sa 832 points. Nagreklamo siya na ang lahat ng paghihirap na ito ay nagresulta sa mas mababang value kumpara sa pagpatay sa 4 lang na cultists. Bigla, nasagap ng kanyang matalas na pakiramdam ang isang nakatagong presensya sa malapit. Isang babaeng asul ang buhok na may black wing tattoos sa kanyang likod ang nakatayo sa isang sanga sa malapit. Mapaglarong pinupuri ang gwapong Binate sa pagkapansin sa kanyang paglapit. Nag-ipon ng matalim na ice energy sa kanyang kamay. Nagpakita siya ng mapang-akit na ngiti. Ngunit malupit na idineklara na dahil pumasok ito sa kanilang territory, wala siyang pagpipilian kundi patayin ito. Agad siyang nagpakawala ng sunod-sunod na nakamamatay na ice spikes dito. Sa halip na matakot, isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa mukha ni Suhong.
Masaya niyang napagtanto na ang isa pang demonic cultist ay nangangahulugan lamang ng dagdag na libreng martial value points na mismong naghahatid ng kanilang mga sarili sa kanyang harapan. At dito nagtatapos ang Chapter 29.